Hindi ka tataob sa expressway o kahit sa kotse, sa Baguio, may Innova, nakapatong na rin sa ano, kung hindi ka overspeeding. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina, maging responsable sa manibela. So yan, no, mga ka-SP, pinapakita natin, no, na nagdo-Dr. Blowbagsy ang mga estudyante bago tayo magturo sa labas or bago magmaneho. Kasi importante po yan, Dr. Blowbagsy. Diyan yung tinuturo natin, no, naseset sa isip ng mga estudyante kung ano-ano yung mga chine-check para hindi tayo magkaroon ng problema sa kalsada. Tandaan nyo, pinakamahalaga dyan yung why yourself. Okay? So ituturo natin ngayon. Manood po kayo. So naturo na sa inyo ang Dr. Blowbagsy. Diba? O ngayong Semana Santa or kung hindi pa kayo magmamaneho ngayong Semana Santa, next year tsak magdadrive na kayo. Diba? Puro long distance yan. Biyahe. Ano ang letter Y sa Dr. Blowbagsy? Tama, no? Yourself. Galing nyo, ha? Napaka-importante yung yourself. Nanonood ba kayo sa mga social media ngayon? Yung may mga bumabaliktad na kotse or jeep, nababangga? Ano ang dahilan? Bakit nagkakaganon? Sige. Nakainom. Nakainom. Oh, ano yung why uli sa Blowbagsy? Yourself, 'di ba? Kaya wag niyong babaliwalain yung yourself na 'yan. Tumirik na kayo, wag lang kayo maaksidente. Pero hindi ko sinasabing magpakatirik kayo, ha. Kasalanan niyo pa rin 'yan kasi hindi kayo nagche-check. Yun ang kahalagaan ng Dr. Blowbagsy. Ano, ma'am, uli? Bakit na-aksidente? Dahil lasing. Okay? Ikaw, ma'am, ano po? Inaantok. Inaantok. Ano pa po ang cause ng mga aksidente natin ngayon? Road rage. Okay? Ano pa? Siguro puyat. Puyat. Yan. So, ikukondisyon nyo. Tama yun. Yung sinasabi ni ma'am na road rage, bakit ba nagkakaroon tayo ng road rage? Kasi hindi tayo nakakapag-isip ng maayos eh. Hindi ayan, kulang sa tulog. Tsaka kasi yung init ng ulo, minsan halimbawa, nag-away kayo ng kapatid mo, Nadadala ng mo miss sa labas. mo. No? Nadadala mo yun eh. So, maging kalmado lang kayo. Alam nyo, ang the best sana, no? Sana mauso, no? Halimbawa, ma'am, tayong dalawa nagkaroon ng road rage. Hindi ko na maalam kung babae o lalaki ka. Alam mo, isa na lang sa atin bumaba. Pasensya na po. Maging gano'n na lang sana tayo, no? Hindi yung... Sige, ito na lang card ko. Hindi yung problema, di ba? Ang yabang agad ng dating, di ba? Siyempre, hindi mo naman alam yung kilala mo, mas mataas pa lang ego sa'yo, mag-aaway na kayo, no? Pero kung napauso na natin na, ay, pasensya na po, natamaan ko po kayo. Or, ma'am, sir, natamaan niyo po ako, pasensya na po, hinarang ko po kayo, ha? Ganun ang gawin nyo, ha? Pagka kayo naka-encounter ng binangga kayo, hindi yung, hoy, bumaba ka rito. Wala na, magkokos na yan, no? Lalo na pag pumatol din yung isa. Pagka kayo naman naka-encounter ng ganun, magpakumbaba na lang kayo kung mainit ang ulo. Kasi pag isa mainit at kayo mainit, Panggaan. talagang banggaan na talaga yan, ha? Away na yan. Okay? So, isa pang importante, no? Bakit nagkakaroon ng tumataob or aksidente sa sasakyan? Checkin nyo rin yung mga gulong nyo. Baka mamaya pudpud na, no? Masabugan ka ng isa. Mas maganda masabugan ka, para sa akin, mas maganda masabugan ka sa likod, wag lang sa harap. Kaya ang ginagawa, halimbawa ng ibang mga driver, pag manipis na yung gulong sa harap, pinagpapalit yung likod. Kasi delikado talaga pag humaharap ang ano. May naging experience yung mami ko dito sa expressway. Mhm. Hindi sila direct na, hindi sila may problema. Okay. Yung adventure. Mhm. Ngayon yung adventure, sobrang overload. Yun. And then, yung gulong is, kalbo. Kalbo. Ang nangyari, bumangga sila sa, di ba yung sa may NLEX, may parang Barrier. barrier. Oo. Bumangga sila doon. Ang nangyari, pagbangga, bumak. Siyempre, di ba, moving ka. Mm. Pagbangga niya, bumak. Nag-bounce siya, gano'n? Nag-bounce sa mami ko. Kaya yung harap ng car namin, wreck, gumanon. Mm-mm. Tapos, ang sama nun, yung mami ko, may kasunod pa. Oo, nagpatong-patong na, no? Nagpatong sila. Yan pa ang Dahil isang doon. pinagmumulan, di ba, tinuro naman sa theoretical driving course yan, yung overloading. Ha? Unang-una talaga masasabugan ka ng gulong dyan kahit na hindi kalbo or pudpud ang gulong nyo. Kung, oo. Overload. Yung suspension nyo, iba na laro niyan, pwedeng ikakabig na kayo pa ka ng kakapump, no? So yun, ang wag nyong gagawin ngayong, ngayong babiyahe ko yung Semana Santa, overloading. Pero ang pinaka problema, bakit may mga tumataob dyan? Alam nyo kung ano? Overspeeding. Hindi ka tataob
Hindi ka tataob sa expressway o kahit sa kotse, sa Baguio, may Innova, nakapatong na rin sa ano, kung hindi ka overspeeding. Meron pa nga sir, saan Center Island di mo Yun. imagine mo, paano siya nakarating doon? Yes. Ako siyempre, medyo malayo na yung agwat ko sa inyo na parang kung ako nagkakamali, 30 years mahigit na akong professional driver. So dati ako bumabiyahe ng FX. Medyo talagang experience at napag-aralan ko na kung bakit ba nagkakaroon ng aksidente. Yan ang number 1 talaga is overspeeding. Isipin mo, matuloy ng takbo mo, may biglang lumabas na tao tatawid or merong hayop. Paano ngayon ang gagawin mo? Delay yung reaction mo, pero yung aksidente napakabilis. Hindi mo na kaya maproteksyonan. Dapat maging advance ang isip nyo. Pag nagmamaneho kayo, medyo negative thinker kayo. Bibilisan ko, baka may lumabas o may pumreno sa harap ko. Baka hindi na kaya ng sasakyan. Kaya ng isip mo, pero yung sasakyan, hindi na. Hindi mo na makokontrol yan. Dapat lagi, pag tumatakbo kayo, alalay lang lagi ang takbo. Hindi ko naman sinasabing magbagal, sakto lang. Medyo mabilis din ako magmaneho. Pero advance ang isip ko. Tingin ako sa side mirror, kaliwa, kanan, rear view mirror. Baka mamaya meron palang parating bago ko kumanan. No? So yun ang number 1 tayo. Huwag kayo mag-overspeeding. Please lang, Iwasan nyo kung may kung may momotor man sa inyo, okay lang magsisingit. Pero dapat wag naman yung bigla-bigla at tingin din sa kaliwat kanan sa side mirror, Okay, so hindi kayo ma-aksidente, Tandaan nyo, yung yourself, attitude yan, Pangalawa, overspeeding. Then ano ba yung pangatlo sinabi natin kanina? Overloading, ngayong Semana Santa. Tapos Dr. Blowbagsy, tinuro na sa inyo, dapat mag-check kayo ng langis, tubig, mga fluid, at mga preno, Okay, sige. Maraming salamat. Sana natuto yung mga follower natin. Majesty Driving School. Dito ay tiyak ka na matututo. Majesty Driving School. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina. Maging responsable sa manibela.